sapat, abot kaya, at ligtas na pagkain para sa bawat Pilipino. This is the ATI Network's vision for the whole country. And we have been working to turn these into reality by continuously empowering and capacitating our agriculture and fishery stakeholders. We strengthen competency and competitiveness through capacity building. We model technologies and promote the best agriculture and fishery extension practices and innovations. We empower farmers and fishers through advisory services. We enhance extension knowledge products and services. And we help improve enabling environment and governance for agriculture and fishery extension. Kami ang Agricultural Training Institute. Kasama ang 16 na training centers at ang libo-libong learning sites at FEEDS centers sa buong bansa. We promote excellent extension services for a sustainable agriculture and fishery development. Ito ang aming vision for the whole nation. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang waligo at mapagpalang bagong taon kay ATI. Kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ATI. Hatid po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras sa talakayan. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. And of course, magandang araw po sa lahat ng ating masisipag na magsasaka, extension workers, kababaihan sa agrikultura at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manunood na patuloy na sumusuporta sa sektor ng agrikultura. Naway mapuno po ang saya, pag-asa at pasaganang ani ang inyong bagong taon. At syempre, partner, ay dahil buwan naman ng Pebrero ay maligayang puso po sa lahat ng mga nakikinig po sa ating programa. At binabati na rin po natin ang ating mga katuwang na ahensya dyan po sa may DARFO2 na pinangungunahan po ng ating Regional Executive Director Rosemary G. Aquino, ang ating mga partners from state universities and colleges, ang ating pong mga partners sa provincial agriculture offices from the province of Cagayan, Batanes, Nueva Vizcaya, Quirino, and Isabela, ang ating mga partners from the city and municipal local government units,
At syempre ang ating mga national non-governmental organizations at national government agencies. At dito po sa ETI na pinamumunahan po ng ating Center Director Dr. Clarice Mariaga Lasca. Saludo rin po kami sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda, mga kaagapay natin na learning site cooperators, magsasaka siyentista, local farmer technician sa buong Pilipinas. Hatid rin po namin o hindi rin po namin nakakalimutan ang ating mga partner radio stations sa iba't ibang bahagi ng bansa na tumutulong upang maihatid ang ating mga programa sa mas malalayong lugar. At tayo ay live na live via Facebook Live ng ETR Region 2 at kasabay na napapakinggan po sa ating mga partner radio stations sa DZDA Radio Pangkaunlaran na isa-celebrate ang kanilang 10th anniversary, ang DWQP Love Quirino Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radio Santa Ana at DWRL Lalo 95.1. Sa mga nagnanais naman pong maging updated sa ating mga activities o programa ng ATI Region 2, maaari nyo pong i-follow at i-like ang aming mga social media pages para sa mga huling kaganapan at impormasyon sa aming mga programa. Maaari nyo kaming i-follow sa FB or Facebook, hanapin lamang ang ATI Region 2 o ATI Region, sa Instagram at X sa ATI RTC2 at sa aming TikTok account sa ATI RTC2. Mayroon din po kaming website, bisitahin lamang po kami sa www.ati.da.ph/ATI-2. At para sa araw na to, partner, marami tayong mga inihandang mga pasabog at mga topic po na talaga namang magbibigay ng kaalaman para matuto po kayo, lalong-lalo na sa mga interesado pong mag-training dito po sa aming ahensya. So, panibagong taon, dapat panibagong kaalaman din po ang inyong makuha para mas lalong mapagtibay at lumago po ang inyong negosyo kung kayo po ay nagnenegosyo, lalong-lalo sa farming, sa agriculture. So, marami po kayong matututunan dito po sa ating programa. Tinggil nga dyan, partner, mamaya ay makasama natin sa ating studio si Sir Cupido Sabatin, ang DMO2 at of course ang alternate rice focal person dito sa ating ahensya para sa mga usapin patungkol sa rice training and extension programs. Kaya naman po manatili po kayong tumutok dito sa ating programa. Tayo po ay magbabalik dito pa rin sa Ugnayang ATI. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Bilang magsasaka, marami tayong magagawa para lalong mapalago ang ating mga tanim, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan, Maring Sonia. Isa na rito ang pagsangguni sa Farmers Contact Center. Sa numerong 0920-946-2474, malalaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Gaya ng wastong pag-aalaga sa ating mga gulayan, mga dagdag na pagkakakitaan sa bukid, tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga hayop, at iba pang teknolohiya para makatipid sa farm inputs. Kaya, text na! Para magkaroon ng kaagapay sa agrikultura, mag-text o tumawag sa 0920-946-2474 o bumisita sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ali kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo.
Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po ang inyong lungkod, JR Soriano Batay. At ako naman po si Jolina Sanchez. At ngayong araw po na ito ay makakasama po natin ang alternate rice focal person ng ATI RTC2. Walang iba kundi si Sir Cupid Sabatin. Sir, ang inyong pong pagbati sa ating mga nakikinig at of course naka-tune in sa ating live po sa araw na ito. Yan, so isa pong mapagpalang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po ng ating programa at sa ating mga host ngayong araw. Magandang umaga po sa ating ito. Okay, so Sir Cupido Sabatin, ngayong 2026 na lang naman po natin, nakatatapos lang ng buwan ng Enero at ngayon ay Pebrero na naman, araw ng mga puso. Saktong-sakto, ikaw ang aming unang guest sa Pebrerong ito. Ngayong 2026, Sir Cupid, ano naman po yung mga pangunahing direksyon po natin ng Rice Training and Extension Programs dito po sa ATI RTC2 dahil talagang nitong mga past few weeks nga ay natalakay na natin ang mga ibang mga programa na mga trainings po natin dito po sa ATI. So ano pa po yung mga dapat abangan ng ating mga rice farmers? Ayan, so kung maalala ko, ang huling interview ko ay patungkol po sa ibang programa last 2024 pa ata yun. Tama. And so ngayon naman po ay ako po ay alternate vocal po sa Rice, so ating pong i-discuss nga ang ating programa ngayong taon. So ngayong 2026 po ang pangunahing direction po ng Rice Training and Extension Program po ng ATI Region 2 ay ang pagtugon pa rin po sa mga pangunahing hamon ng sektor ng agrikultura, particular po sa mababang farm at labor productivity ng ating region, mataas na cost of production, hindi sustainable na farming practices at ang tumatandang populasyon ng ating mga magsasaka. And so dapat pong abangan ng ating mga stakeholders or clients ang mga programang nakatuon po sa professionalization ng agriculture extension workforce at professionalization ng ating mga AEWs, gayon din sa ating mga farmers, lalong-lalo na sa ating mga farmer cluster members since yun yung ating mga focus na mga kliyente ngayong taon. At para sa mas agresibong pagpapalaganap ng makabago at praktikal na teknolohiya upang mapataas po ang ating ani at kita ng mga magsasaka po dito sa ating rehiyon. And so ngayong 2026 po, mas pinalawak at mas pinatibay po natin ang ating mga programa or trainings base sa ating Philippine Development Plans or PDP, Agri-Fishery Extension Strategic Plans mula nung 2023 to 2028 at syempre sa ating MRIDP or Masagana Rice Industry Development Plan. And so ang Rice Training and Extension Programs po ng ATI Region 2 ay naka-angkla pa rin po sa ating 2024 to 2028 Masagana Rice Industry Development Program. Yan, so ito po ay isang holistic na programa na layuning or nalayong paunlarin ang buong rice value chain mula production, post-harvest, processing, ayan, at hanggang sa marketing upang matiyak po natin ang sapat na supply ng bigas at mas mataas na ani at mas maayos na kita ng mga magsasaka. Okay, sir. So, nababanggit nyo nga na kayo na yung
alternate rice focal person, sir. So ano naman po yung mga trainings at activities po na inihahanda po ninyo sa ilalim po ng Rice Training and Extension Program ngayong 2026? May bago po bang approaches o topics kumpara nung mga nakaraang taon? And so ngayong taon po, ayan, mayroon po tayong mga trainings for our agricultural extension workers. Yan, so isa po dyan ay yung training on integrated pest management in rice production. Meron po tayong 5 batches po nito. Yung ating pong training on ICA or Transcending Benefits of Consolidation. And so a training of trainers on agro-enterprise clustering approach. Yan, so meron po tayong isang ikakandak ngayong taon. Ito yung isang bagong training na ikakandak po dito sa ating reyon. So para naman po sa ating mga rice farmers, yan, so mas marami po tayong nakaalat na trainings or activities para sa mga rice farmers ngayong taon. At kagandahan po noon ay karamihan po nitong mga batches na mga or trainings na ikakandak po natin ay on-site. Kaya mapupuntahan po natin yung mga lugar na malalayo gaya ng mga coastal area. At meron po tayong mga nakaalat na training na ikakandak po doon gaya po ng training on fertilizer and pesticide handling and management. So itong training na ito po ay meron po tayong 10 batches. And so meron na po tayong 2 na ikandak last month. And so sa probinsya po ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Ayan. So ngayong February ay dito naman sa sa probinsya ng Isabela ay meron tayong ikakandak na 2 batch. Sa bayan po ng Gamu at Reyna Mercedes. So, meron din po tayong ikakandak na agro-enterprise clustering approach training sa ating mga farmer. Yan. So, meron po tayong 8 batch po nitong training na ito na ikakandak on-site. Okay. Yan. So, maliban doon ay meron din po tayong ikakandak na training on upland rice production and diversification para sa mga upland rice farmers po natin. Meron po tayong 2 batch. Training on operation and maintenance of rice machineries. Ayan. So meron din po tayong 2 batch po nito na ikakandak dito po sa center. So meron din tayong training on for SPIS or solar powered irrigation system para sa mga beneficiaries po ng SPIS ng NIA. Okay. Ayan, so mag-start po tayo this February, last week ng February. Dito po sa po ay kakandak dito sa ating center. And syempre yung ating training on gap for rice production, meron pa rin po tayong ikakandak ngayong taon na 3 batch po in partnership po with the Pilarice Isabela. Ayan. So yung ating palang nabanggit kanina na training on fertilizer and pesticide handling ay katuwang po natin ang FPE po dito sa pagkandak nitong training na ito. Ayan. And maliban po doon ay meron pa po tayong mga 8 target or batches po ng technical briefing on balanced fertilization strategies. Yan, so ito po ay kakandak po sa buwan ng Hulyo at Nobyembre. Okay, so sa kabuuan ay ilan po yung trainings po natin na Sir Cupido? Ayan, so more or less po ay meron tayong 37 na trainings at 8 na seminars. Ayan, okay. So, maliban po doon sa ikakandak na training pa ng ibang section yan, na under rice program. Okay. So, madaming masasalihan ng ating mga rice farmers At good thing po 'yon na tama po kayo na maganda na pupuntahan na mismo sila sa kanilang sa kanilang farm. Kasi yun mismo yung yung mahirap para sa mga farmer kung magte-training para sa center natin. Syempre, maiiwan nila yung mga alaga nilang mga tapos hayop. malayo. Lalong-lalo na yung mga nasa coastal areas natin. So last year nag-start tayong mag-conduct ng training sa mga coastal areas. At yun nga yung nabanggit nyo, since yun yung pangunahing problema sa pag-invite ng mga participants or mga farmers natin kasi hindi nila maiwan yung kanilang asakahan or mga alagang hayop. Siyempre sila din ay mga magulang, may mga anak at na pinapaaral, kaya
At tayo na po ang pupunta sa kanila nang sa ganun ay maibatid po natin yung mga trainings na kailangan po talaga nila para mapaunlad yung yung kanilang pamumuhay. At yun din yung yung parang naging resulta ng mga ibang mga trainings po natin na gusto talaga nila on-site mismo yung training para mismo makauwi mismo sila sa bahay po nila. Okay? So, Sir Cupid, ano naman po or sino-sino naman po yung mga target beneficiaries po natin na magkikinabang sa mga trainings na ito at paano po sila makakasali kung gusto po nilang sumali? Ayan. So, yun nga yung ating mga target beneficiaries po or participants. And so, syempre yung ating mga agricultural extension workers or AWs, mga farmer leaders, yan, mga farm clusters members, yan. And FCA, yun po, yung at iba pa, mga organization, yung or grupo, organized group. Yun po yung ating mga target clients po ngayong taon. Okay. So, kung farmer individual lang po ba siya, makakasali po ba siya or kailangan sumali muna sa Ayan, so priority po natin yung mga miyembro ng association or kooperatiba dahil yung sa clustering approach na ating pinupush ngayong sa ngayon. Pero kung mayroon po tayong mga rice farmers na interested po na mag-attend ng training, yan, so pwede po silang magpag-ugnayan sa atin mismo sa ATI or yan, so i-visit po yung ating social media platform or pages. Pwede po kayong mag-inquire doon or bumisita po sa atin. Ayan. At pwede din pong makipag-ugnayan sa inyo pong mga LGU para sila po yung magpabatid po sa atin sa inyo pong interest sa pag-attend ng training. Nang sa ganun ay kung marami po kayo na mga interesadong mag-attend ng training sa inyo pong bayan ay pwede po natin puntahan ninyo pong bayan para doon po natin i-conduct yung ating training. Nagaya po nung ginawa natin sa Nueva Vizcaya at Solana, Cagayan, noong nakaraang buwan. Nag-request sila para magpa-training. Okay. So, sa tingin po ninyo, sir, paano po makatutulong ang mga trainings po na ito at programang ito sa pagtaas po ng ani at kita ng ating mga rice farmers dito sa Lambak ng Cagayan? Ayan po, so malaki po ang maitutulong ng ating mga kinakandak na trainings sa ani at kita ng ating mga rice farmers. Gaya po nga nung na-experience natin, ikwento ko po yung naging experience natin sa naikandak na training last month or maski mga may edad na may participants pa rin po tayong 70 years old farmers na interesado pong mag-attend sa training at natuwa po siya dahil madami po siyang natutunan. Ayan, so yung mga testament po nila ay naka-post naman sa ating page, sa ating Facebook page na doon daw lang nila nalaman yung gamit or purpose ng label ng mga botelya ng pestisidyo. Okay. Yung mga ganon. So, doon pa lang po sa simpleng yun ay napakalaking or napaka-importante na po yun sa kanila na matuto at gusto pa nilang matuto sa mga lalo na sa mga makabagong teknolohiya dahil naibanggit din natin sa kanila yung mga iba pa po nating training na kinakandak maliban doon. Na sabi nila ay sana ay maulit pa na magkaroon pa ng trainings kasi malaking tulong yun para mabago yung dati nilang nakasanayan at ma-adapt kung ano po yung mas mga makabagong teknolohiya at mapabilis yung kanilang pagsasaka at masigurado na mas maganda yung kanila pong kita. Okay. So, karaniwan kasi sa mga, actually karamihan pa po ng mga farmers po na talaga natin, traditional farming pa rin po sila talaga, lalong-lalo na sa mga talagang yung liblib na area na hindi po mapuntahan minsan. Kaya mas maganda na sa coastal areas tayo this time, no sir? Yan. So, bukod po doon sa wastong paggapit nga po nung fertilizer at pesticide na naituro natin ay yun nga yung isa pa yung ating agro-enterprise clustering approach. Yes. Yan, so at yung mechanization, para mapabilis po yung or mas efficient yung trabaho sa palayan,
gayon din yung ating kinakandak na DFP. Kung maalala po natin, Digital Farmers Program. ito ay kinakandak ng IS, Yes. para sa precision farming gamit ang drone. Yan. So yun po yung mga malaking bagay na maibahagi sa kanila nang sa ganun ay matulungan po natin sila talaga sa kanilang pangangailangan sa pagsasaka. Okay. At may turo din sa kanila partner na tawag dito. Lalo na sa pag-i-spray na hindi naman talaga every time na ay mag-i-spray sila. Ang mahal-mahal ng mga inputs ngayon, partner. Ayan, so yun din bali sa ating kinakandak na training, hindi lang po sila makikinig. Ayan, so may hands-on din po tayong ginagawa para nang sa ganun ay mas maganda yung adoption ng learnings na ating binabahagi sa kanila. At nagbibigay din tayo ng mga starter kit para mas lalo pong ma-promote kung ano po yung mga teknolohiya na binabahagi natin. Gaya po nung yung ating fertilizer and pesticide handling management training ay magbibigay po tayo ng PPEs na kanila pong magagamit sa kanila pong pag-apply ng mga chemical sa kanilang palayan. Okay. So, it's a good news, partner, at syempre Sir Cupid, dahil yun nga, ay mapoprotektahan din sila sa kanilang pagsasaka. Hindi lang matulungan sila, kundi maprotektahan din sila sa mga poisonous na mga chemicals dahil mabibigyan sila ng starter kit. So, Sir Cupid, may mga bago po ba tayong teknolohiya or makabagong farming practices na tinuturo or ituturo sa 2026 trainings, lalo na sa usapin nga po ng climate change at digital agriculture? Yan, so last year naumpisa na natin yung pagbibigay ng mga trainings patungkol sa mechanization. This year patuloy pa din po yung pagbahagi po natin ng mga programs patungkol sa modernization at mechanization sa rice farming po. So kasama po rito ang operation at maintenance ng rice machineries, gaya po nung nabanggit kong title training kanina. Yan, so paggamit po ng drone para sa precision farming at smart agriculture technologies sa ilalim po ng Digital Farmers Program. And so mayroon din po tayong trainings patungkol po sa sa solar powered irrigation system or SPIS na nagbibigay po ng mura, maasahan at climate resilient na irrigation. So lalo na sa mga lugar na apektado ng kakulangan ng tubig. Kakulangan sa tubig po. Yes. Ayan, so yun po yung mga ilang mga bagong trainings or teknolohiya na ating pong ibabahagi ngayon. Okay, so napakasiksik ang ating usapan ngayon at marami tayong mga nalaman na magabagong trainings po natin dito sa ATI. So with that, Sir Cupid, ay mamaya makakasama ka pa rin namin para sa ating programa pa din. Kaya sa mga nakatutok po sa atin ngayon sa kanilang mga radyo at nanonood po sa ating Facebook Live, kung meron po kayong mga couple farmers na gusto ring mag-attend ng training dito po sa ATI, anyayahan niyo po silang manood para malaman po nila at makapag-training din po sila dito sa aming ahensya. Magbabalik pa rin po tayo dito lamang po sa ating programa, dito po sa Ugnayang ATI. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP.
Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ETI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Sabay-sabay sa kakakakapihan, sa kakakabukiran, tayo'y magkwentuhan ng bagong kaalaman. Sa kakakakapihan, sa kakakabukiran, kaya't tutok ka lamang at ika'y makinabang dito sa Kapihan sa Kabukiran. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At ngayon nga ay pagpatuloy natin yung ating magandang kwentuhan. May patungkol pa rin po sa mga rice trainings po natin ngayong taong 2026. At nakakasama pa rin po natin ang alternate rice focal person ng ATI RTC to. At of course, ang DMO2 ng ATI. Walang iba kundi si Sir Cupid Sabatin. Okay, so, sir. Madami na rin po tayong mga napag-usapan kanina partner sa mga makabagong teknolohiya at mga trainings po natin dito sa ATI. So, sir, pagpatuloy po natin ang ating talakayan. So, gaano naman po kahalaga ang papel ng local government units, farmer organizations, at di ba po pong partners sa pagpapatupad ng rice training and extension programs ngayong taong 2026? Yeah, so, napakahalaga po ng gampanin po natin at ng papel ng bawat isa, especially sa ating mga katuwang ng mga government agencies ay sa pamamagitan po ng sama-samang pagkilos, network, pagbabahagi po ng kaalaman lalo na ng ating mga resource speakers ng DA ng FPA, ng NIA sa mas napapalawak ang paggamit po ng teknolohiya at mas epektibo po ang ating trainings, kaya mas napapalakas po natin ang kakayahan ng ating mga magsasaka sa ating region. Okay. At talagang kapartner pa rin natin ang DARFO2. Yes, at ang ating mga provincial and local government units sa mga kasi hindi po tayo makakapasok sa isang lugar kung hindi po kami nakipag-coordinate sa kanila. So kung ano po yung mga nangyayari sa inyong mga training sa inyo pong mga barabarangay, yan po ay nai-coordinate na po namin sa inyo pong local government unit. Okay naman, sir, So ipagpapatuloy po natin. Sir, ano naman po yung mga inaasahan po ninyong hamon sa implementasyon ng programang ito? And of course, paano po ninyo ito pinaghanda? And of course, alam ko natin partner, ang ATI naman ay
handang-handa. Paano naman po ang sa pa-training ng ating mga rice po? Ayan, so maliban po sa ating climate change na hindi natin maiiwasan. Tama. Ayan, so ang ginawa po ang strategy po natin dito ay ni-schedule po natin karamihan ng ating mga activities sa first semester para sa ganun ay maiwasan ang cancellation ng ating mga activities kapag sakaling magkaroon ng bagyo, at hindi din natin tinataon yung training sa panahon ng anihan, lalo na kung ating training ay para sa mga farmers at ayan, so sa mas maayos po na planning, mas malawak na collaboration at pagpapalakas po ng kapasidad ng extension work ng ating mga extension workers at farmer leaders upang maging mas handa po ang ating sektor sa anumang hamon at nung ating implementation ng ating programa. Okay. At syempre ang kolaborasyon natin dito sa ATI na lahat ng staff dito talaga kung merong mga big events ay nagtutulungan para matapos ng successful ang ating mga programs. Okay. Tayong lahat ay sinasabing all-rounder, kahit saan pwede. Yes. Kahit anong program or trainings yan, kung pwede ka, pupunta ka. Oo, tutulong ka. Oo, kasi syempre kapamilya mo sila, kailangan mong tulungan. At number one po doon ay sa mga trainings din, syempre maliban sa pagbibigay ng trainings ay tayo din po ay nag-a-attend ng mga trainings, kaya well-equipped po tayo sa facilitation at pagbibigay ng mga kaalaman sa iba't ibang programs ng ating ahensya. Yes. Okay. So, ano naman po, sa pangmatagalan po, Sir Cupido, paano naman po ninyo nakikita na magiging sustainable at tuloy-tuloy po ang benepisyo ng rice programs para po sa ating mga magsasaka? Ayan, so ang sustainability po ay nakikita natin sa pamamagitan po or sa pagpapalakas ng ating local capacity mula sa mga AEWs hanggang sa ating mga farmer leaders. Kapag ang kaalaman at teknolohiya po ay naipapasa at naipapatupad po ng maayos, yes. So ang mga magsasaka ay nagiging tuloy-tuloy po ang benepisyo kahit matapos na po yung ating trainings. Yes, hindi natin sila iniiwan at syempre kailangan pa rin natin silang tulungan dahil may mga bagay pa rin po na kailangan nila ng assistance para mas maging successful, lalong-lalo na kung meron silang ini-implement ang programa din po sa kanilang farm. Okay, sir. So, bilang panghuli po, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga rice farmers tungkol sa mga oportunidad natin po ng rice programs ng ating ahensya ngayong 2026? Ayan, so sa ating mga rice farmers ng ating rehiyon, tayo po ay makiisa at makilahok po sa ating mga programang inihanda ng ating agency ng ATI Region 2. Ang mga rice training and extension programs ngayong taon ay dinisenyo po upang palakasin ang ating kumpiyansa sa pagsasaka at gawing mas matatag ang ating kabuhayan. So muli po, sama-sama po nating paunlarin ang sektor po ng pagpapalay po sa ating rehiyon. Okay, sir. Yung mensahe po ninyo, sir, gustong batiin or may mga gustong i-shoutout po ngayong araw po na ito? Sa ngalan po ng aming pong rice focal person, Sir Jimsel Salvador, at ang ating OIC, Assistant Center Director nga po. At syempre ang ating Center Director, Dr. Clarice Mareg Alaska. Ayan, so tayo po ay nagpapasalamat dahil sa binigay na oportunidad para mapaglingkuran natin ng mahusay ang ating mga magsasaka dito sa ating region. Muli po at sa ating mga tagapakinig, muli po ay magandang araw po sa ating lahat. Okay. So, maraming salamat po. Ayan po si Mr. Cupido Sabati ng ating pong Development Management Officer 2 at Rice Alternate Focal Person dito po sa ATI Region 2. Thank you so much, sir.
Ang ATI po ay lead agency for extension and training ng Department of Agriculture. We make sure na may sapat na competency-based training programs for our farmer leaders, extension workers, ang ating mga learning site operators at mga extension service providers. Sila po kasi ang ating mga partners sa pagsasanay sa ating mga magsasaka at mangingisda. We make this possible sa tulong ng ating mga regional training centers across the country, ang International Training Center for Pig Husbandry, at ang ating mga dibisyon at units din dito sa Central Office. Kaagapay din natin sa pagsasanay ang mahigit 1,700 learning sites for agriculture and extension service provider, kasama na ang regional field offices, mga local government units, farmers, cooperatives and associations, at iba pang private and public institutions. Ang ATI bilang catalyst ng agriculture and fishery extension ay sumusuporta rin sa digitalization ng bansa, particularly sa agriculture. Naniniwala kami na sa pamamagitan nito, mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda para mapataas ang kanilang ani at kita at mapababa rin ang kanilang mga gastusin sa kanilang produksyon. Naniniwala rin ang Agricultural Training Institute sa papel ng mga kabataan bilang mga makabagong magsasaka, mangingisda at agri-entrepreneurs. In partnership with the private and public organizations, may mga programa rin tayo para sa educational assistance at scholarships. May internship programs din sa loob at labas ng bansa. May mga offer din ang Agricultural Training Institute na grants para sa mga extension workers, and we are pushing for the accreditation in terms of granting continuing professional development ng ating mga agricultural extension workers or CPD points with the Professional Regulatory Commission. As ATI geared towards a competitive and prosperous agriculture and fishery sector, we continue our thrust on innovation and collaboration para maging mas maunlad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong-panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka, Efren. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo ka, Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka, Efren. Sa ATI? Oo ka, Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Pare, may 2 linggo ko nang hindi nakikita si Katotoy ah. Nagbakasyon ba yun? Hindi pare, ang totoo niyan nagkasakit daw. Nagkasakit? Isa yun sa sinlakas ng kalabaw dito sa lugar natin. Ano raw ang dahilan? Sabi raw ng doktor, sakit sa baga dahil sa madalas na pagkakalanghap niya ng kemikal na ini-spray natin sa ating pananim. Totoo ba yan? Ibig sabihin, pwede ring manganib ang kalusugan natin katulad ni Katotoy? Yan din ang iniisip ko pare.
Kung may magagawa lang sana tayo. Sa totoo lang, malaki ang magagawa mo kaibigan dahil isinusulong na ngayon ng Department of Agriculture ang organikong pagsasaka. Organikong pagsasaka? Tama! Ito ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na mga pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Kaya hindi ka lang sigurado na masustansya ang iyong kinakain. Baka kaiwas ka pa sa pagkakasakit at mabait pa ito sa kalikasan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Di tayo na. Simulan na natin ang organikong pagsasaka. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa organic agriculture, tumawag sa 1-800-10982-2474 o mag-text sa 39132 para sa smart at token text at 0920-946-2474 sa ibang network. Isang paalaala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. At ating pong nalaman sa pamamagitan po ni Mr. Cupido Sabatin Jr., ang ating pong Development Management Officer 2 at alternate focal person ng RISE dito po sa ATI-RTC2, ang mga RISE training programs po natin ngayong 2026 dito po sa aming ahensya. So, hinggil po dyan ay patuloy po kaming nanghihikayat sa lahat po na makiisa sa mga programa, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 na sa susunod po na week ay magse-celebrate po ng ating 39th anniversary. Tama yan, partner. Kaya sa lahat po ng aming mga katuwang, mga partners po sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at syempre kanyo pong mga farmers na aming pong mga kliyente ay happy anniversary po sa ating lahat. 39th, akalain mo yun, partner. Bilis. 39 na tayong nakikipagtulungan para mapaunlad po ang sektor ng agrikultura. At nagbibigay po ng ating mga extension services sa ating mga magsasaka kahit saan man yang lupalop dito sa lambak ng Cagayan. Tama yan, partner. At syempre, we are hoping for more partnerships, lalo na sa mga partner agencies po na kino-collaborate po natin dito po sa ATI at kay sa inyo pong mga farmers naway hindi po kayo magsawang sumuporta sa mga programa at umattend ng mga trainings ng ATI para po kayo matuto sa mga makabagong teknolohiya po sa pagsasaka. Kaya naman po kung kayo po ay interesado, maaari lamang po kayong makipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Mag-text sa aming cellphone number 0949-889-6315, i-like, i-follow at mag-message po sa aming official Facebook page, ATI Region 2. Hanapin naman po at i-follow kami sa Instagram sa aming account na ATI-RTC2 o kaya naman po pwede po kayong mag-email sa aming official email address ang rtc2.dcc@ati.gov.ph. Inulit ko po rtc2.dcc@ati.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikiisa. Magkita-kita po muli tayo next week. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino! Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong panalo.
Ano bang sekreto mo? Nako ka Efren, matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka Efren. Sa ATI? Oo ka Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Bilang catalyst, capacity builder, and knowledge bank ng agriculture and fishery extension sa ating bansa. The Agricultural Training Institute offers various programs to support our mission and vision for the agriculture and fishery sector. We explore various areas of collaboration and partnership for agricultural extension initiatives para ma-maximize ng ating mga magsasaka at mangingisda ang mga serbisyong nakadesenyo para iangat ang kanilang pamumuhay. Mayroon kaming extension programs and projects gaya ng assistance sa establishment ng community gardens, skills development, training of trainers from the national down to the farmer level, provision of grants to extension service providers at iba pang serbisyo. We believe na lahat ng ito will empower the rural-based organizations and stakeholders under the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program and the Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Lahat ng ito ay in partnership with the Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, Bureau of Soils and Water Management, National Organic Agriculture Program, and the Philippine Coconut Authority. Our centers, strategically located all over the country, also offer a more specific and comprehensive competency-based training programs on banner commodity programs such as rice,
corn, organic agriculture, livestock and poultry, and high-value crops. Mayroon ding skills training on product processing, labeling, and marketing. We also offer season-long training of trainers. Hindi rin mawawala ang mga pagsasanay on good agricultural practices, farm and fisheries clustering, pest and diseases, and nutrient management. Aside from this, meron din silang distance learning sessions, webinars, school-on-the-air programs, at iba pang online trainings para sa ating mga farmer leaders at extension workers. Hindi rin mawawala ang aming mga programa para sa ating mga kabataan bilang mga next generations of modern farmers, fishers, and agri-entrepreneurs. Ang ATI din ay may international exchange programs sa Taiwan at Japan. The Young Filipino Farm Leaders Training Program. Ito ay in partnership, of course, with the respective ministries of agriculture ng dalawang bansa and the Manila Economic and Cultural Office. We also have National Youth Program gaya ng Easy Agri Scholarship Grants para sa mga anak ng ating maliliit na magsasaka at mangingisda na interesadong kumuha ng agriculture courses sa ating mga partner state colleges and universities. Mayroon din tayong scholarship grants on organic farming. Ito ay highly specialized internship program na nagbibigay ng startup support at mentoring para sa ating mga kabataang nais mag-venture sa organic farming. The Office of Senator Grace Poe also partners with us para sa Binhi ng Pag-asa program. Layunin ng programang ito na gawing competent agripreneurs ang ating mga kabataan at the community level. We also provide access to up-to-date information and knowledge on agriculture and fisheries through knowledge products and interventions in multimedia and digital format in partnership with different government agencies, private sector, NGOs, and academic institutions. We have the AgriConnect program, AgriKids, AgriTalk, Digital Farmers Program, School on the Air, and the Techno Gabay Program, and the Rice Crop Manager. We also provide electronic extension services, particularly e-learning courses on different agriculture and fisheries technologies, and the Farmers Contact Center, serving as the Department of Agriculture's alternative help desk and customer support in accessing the e-learning website. Mayroon din kaming extension grants through the Agriculture and Fisheries Extension Grant System. We give means for funding support sa ating mga extension service providers para makapag-offer sila ng comprehensive training and other complementary extension services para sa ating mga beneficiaries, partners, and stakeholders. We have research grant for e-extension and knowledge products, grant for extension research and policy studies, grant for innovation studies, grants for production of knowledge products among extension service providers, at grant for training and other training-related projects. Also, the Agricultural Training Institute believes of the private sector in providing need-based and location-specific extension services para lalong iangat ang antas ng pagsasaka at pangisdaan. With this, we accredit and certify learning sites for agriculture at mga private agricultural and fishery extension service providers, especially in areas that are resource-rich pero less developed. Bilang catalyst, capacity builder at knowledge bank ng Agriculture and Fishery Extension, the Agricultural Training Institute will continue to be part of the driving force para sa sustainable future ng ating mga farmers and fishers sa buong bansa.